Attorney Cecilio Duca, isang constitutional law professor at vice dean ng College of Law ng University of Makati. Attorney Duca, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, sir. Morning po. Magandang umaga po sa inyo. Opo, si Alvin po ito, kasama ko po si Victoria. Ano po? Anong take po ninyo dito? Kasi mukhang nagugulumihanan yung madlang people. Sabi ng iba, anong term na ginamit mo? Forthwith. 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 Ibig sabihin, agad-agad. Agad daw. Sabi naman nung Senate President, ay hindi po, after SONA pa ito masisimulan yung impeachment trial. 5 months pa. Anong take mo as Vice Dean ng College of Law ng UM? Yan o kasing forthwith na yan, kung literal, talagang agad-agad. Kaya lang po, kailangan din naman nating sundin yung mga rules ng Senado para dyan sa impeachment trial na yan. Dahil pinapayagan naman ng ating saligang batas na gumawa sila ng mga alituntunin nila, so pupasok po yun doon na according to their schedule. Kasi kung hindi ito iaayon doon sa schedule nila, may iba pa ho silang trabaho eh. Kaya po pwede po nating mailusot yun doon. So hindi pwede na dahil may salitang forthwith doon, yun na ang hudyat na wala nang walang recess, walang adjournment. Ituloy nyo yan kasi may salitang forthwith doon. Hindi po ganun ang pagkakaunawa dyan. Of course, marami hong interpretasyon, pero hindi lang ho kasi yan ang trabaho ng Senado. May iba pa ho silang trabaho at pangunahin na po dyan yung paggawa ng batas. So iaayon ho nila ito dun sa kanilang mga schedules ayon sa kanilang alituntunin. Kasi wala naman pong sinabing period na nakalagay dito sa Article 11, Section 3 ho ito ng konstitusyon. Wala naman ho sinabi kung ano yung period. So pwede ho nila sabihin na ayon ito sa aming mga schedules. Okay, go. Opo, sir, sabi po ni former Justice Adolf Alscuna, Supreme Court din, Justice. na framer din ng 1987 Constitution doon sa kanyang post. Article 11 nga ng Constitution sinasabi na forthwith, ibig sabihin agad-agad. So kahit even if the senators are on legislative recess, they have to convene, take the required oaths or affirmations, and proceed to trial. There's no need for a call. So I think for a special session na call. Kasi ang sabi ng Article 11, yung Article 11 yung call, yung forthwith, yung Yun na yung mismong matik, nagtatawa. parang matik. Wala nang call yan na yun eh. May Yan ang forthwith position niya ni Justice Attorney. Anong masasabi niyo po doon? Depende ho sa abogado kasi. Depende rin ho sa Justice ng Korte Suprema. Pero wala pa ho kasing ruling dito ang Korte Suprema nung interpretasyon ng salitang forthwith sa paragraph 4 ng Section 3 ng Article 11 ng Saligang Batas. So kahit po sa Korte Suprema, minsan may desisyon ang mayorya pero may mga dissenting opinion ho. So ang susundin ho natin yung desisyon ng mayorya pero wala pa ho kasing interpretasyon dyan ng Korte Suprema doon sa salitang forthwith. Dahil ito nga po sasabihin ng Senado, forthwith nga, pero wala namang nakalagay na period sa saligang batas. So depende ito sa kanilang schedule. So, paano i-resolve yung contending positions? May pwede bang pumunta sa korte to question it? O wala pa kasi as of this time, wala pang issue, wala pa namang ginagawang both camps Pwede naman po silang pumunta sa Korte Suprema para ipa-interpret ito. Kaya lang ang tanong ho ng korte dyan, para magkaroon ng interpretasyon, meron na po bang actual case or controversy? Kaya nga. Ito sa mga requirements ng judicial interpretation. Kaya nga, so as at this point, habang tayo nagtatalakayan dito, wala pang justiciable issue. Kumbaga, wala pang dapat i-resolve yung Korte Suprema, Attorney. Maaari pong meron na kasi kung isinubmit na-submit na po ang articles of impeachment sa Senado, at ayaw namang gumalaw ng Senado, so maaari naman pumunta sa Korte Suprema para ipa-interpret ito. Sino? Pero may mga desisyon ho kasi na ang Korte Suprema hindi nito gustong utusan ang co-equal branch of the government sa mga bagay na sila dapat ang gagawa. So paano yun? How do you resolve that kung ayaw makialam ng Korte Suprema dahil Senado nga yung involved or Kongreso for that matter dahil may prosecutor din naman, di ba? Paano yun? Matatawag mo ba na parang crisis yun? Constitutional crisis? Kasi wala sinong gagalaw sa atin. Sino masusunod sa atin? Hindi naman po. Kasi wala pa namang sumusubok na magpunta ng Korte Suprema. Malay natin kung baka may sumubok na pumunta ng Korte Suprema para ipa-interpreto ito, baka naman umaksyon ng Korte Suprema. Nasa Korte Suprema na po ang desisyon kapag meron ng actual case or may kaso nang na-file sa kanila. Sino po yun?
Sino ang siguro, pwedeng anyone, any taxpayer, or dapat one of the players sa nangyayari ngayon? Maaari naman po na itong mga members ng House of Representatives, dahil sila po ang nag-file ng articles of impeachment, sila po ang maaari at mayroong legal standing, tinatawag, the real party and interest para magpunta sa Korte Suprema at pa-interpret itong usapin na ito. So tayong dalawa, tayong tatlo ni Victoria at mga nakikinig, wala tayong legal standing. Maaari pong meron dahil taxpayers tayo. I was about to say, nagbabayad akong buwis. Kasali ako dyan. No? Pwede kang mag-file sa korte. Ang tingin ko po, ang real party and interest, yung mga nag-file ng articles of impeachment. So tayo, wala tayo. Hindi tayo pwedeng makisawsaw sa usapin as ordinary Filipinos. Meron na tayong interest, pero tingin ko sila ho ang mas mabuting pumunta para talagang matatag yung kasong maisampa. Okay. And sino ang makikinabang na may ganito? Na parang hindi tayo sure sa next kung ano susunod nating move. Parang may uncertainty, ano? Sino ang makikinabang dyan? Is the Vice President going to benefit from all these uncertainties? O hindi rin? Actually, she will never know kasi baka pagtawid, baka mas marami siyang kalaban doon kesa sa ngayon. Tingin ko kasi politika ito eh. So habang hindi po natutuloy yung impeachment, kampante muna yung taong subject of the impeachment dahil hindi pa siya hinuhusgahan at hindi pa nililitis. Pero ito po siguro nasa best interest ng mga mamamayan na tapusin na itong isyong ito. Na meron ba talaga kayong kaso laban sa Vice Presidente? Di tuloy ninyo para magkaroon na po ng judgment at malaman ng taong bayan ang katotohanan. Ngayon kung wala naman, di ituloy nila at ma-dismiss ang kaso para yung mga namang taong involved, magkaroon din naman ng peace of mind. Attorney, ilan na rin yung natanong namin doon sa interpretation naman nila doon sa pagtawid sa 20th Congress. Kayo, anong take nyo doon? Pwede ba na ituloy yung impeachment from 19th to 20th Congress? Tingin ko po pwede kasi hindi naman po natatapos ang trabaho ng Senado dahil may desisyon po dito ang Korte Suprema noong 2018. Ito ho yung tinatawag ng Balag versus Senate of the Philippines na sinasabi ng Korte Suprema tahasan na ang Senado ay continuing body. So yung mga hindi nila natapos na business, unfinished business, pwedeng ituloy na susunod na set ng mga senador pero treated as if filed for the first time. So maaari nilang aksyonan, maaaring hindi kasi treated for the first time. Pero pwede pong ituloy sapagkat continuing body dahil tandaan po natin, 24 ang miyembro ng Senado pero 12 lang po ang inihahalal natin tuwing eleksyon kasi nagpapatuloy po ang termino nung natitirang 12. But that can also be questioned in court. No, yung aspeto na yan, pwede ding dalhin sa korte. Kasi iba din yung pananaw ni, sino ba na-interview natin na makalintal. Para makalintal ata. Sabi niya, hindi, tapusin nyo yan sa kongresong ito. Hindi yan pwedeng tumawid. So iba-iba ang mga pananaw ng mga abogado at legal expert attorney. So that can also be a justiciable issue. Ganoon na nga po. Pero ito po, pinanghawakan natin yung konstitusyon natin at saka yung sinasabi po ng Korte Suprema noong 2018, nga po yung Balag versus Senate, na patuloy ang trabaho ng Senado is a continuing body at hindi po ito natatapos. But then again, tama po kayo, ang Korte Suprema uli ang magdidesisyon nito kapag na-question po ito dahil ito naman po ang tungkulin ng ating Korte Suprema sa ilalim ng Article 8 ng ating konstitusyon. Very good insights, Attorney Cecilio Duca. Thank you, sir, for your time. Pakiregards nyo na lang kami sa mga taga-UMAC. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you, sir. Maraming salamat din po. Magandang umaga.